Kabilang sa mga tinalakay sa naging pagdinig ng Technical Working Group ng Committee on Housing and Urban Development ngayong araw, ang mga rekomendasyon bago ang isasagawang demolition. Kabilang na nga dyan ang pagbibigay ng notice of demolition sa mga pamilyang maaapektuhan para maiwasan na rin ang anumang aberya. Si Bien Manalo magbabalita live. Bien! Princess, pinag-usapan din sa naging pagdinig ng Technical Working Group ng House Committee on Housing and Urban Development ang panukalang batas sa pagbibigay ng proteksyon sa ating mga underprivileged at homeless na kababayan. Isa sa mga tinalakay ang panukalang mag-exempt sa mga kapuspalad at walang tirahan sa pagbabayad ng subsidies bond sa mga ejectment cases. Ayon sa Technical Working Group, nagkakaroon muna ng pre-demolition conference bago ang eviction o demolition kung saan tinatalakay ang mga rekomendasyon at pagbibigay ng notice of demolition sa mga maaapektuhang pamilya. Iminumungkahi ng National Housing Authority na 60 araw ang notice pero hirit ng Urban Poor Associates na gawin itong 70 araw para mas mapaghandaan ng mga residente. Kasi pinag-uusapan po doon natin yung ban, yung supersedeas ban, binibase mo yan doon sa I think market value or zonal valuation ng property siguro. And then yung mga computation doon sa magiging ban. Eh kung mahal ang property, mas mataas ang supersedeas ban, hindi kakayanin. I think kailangan i-consider po natin yung constitutionality po nito. But anyway, I think kailangan i-consider po natin yung constitutionality po nito. Iminungkahi rin ang adequate and genuine consultation bago ang demolisyon at ang pagsasama ng mga maaapektong sektor sa planning. Princess, tinalakay din ng Technical Working Group ang pagbuo ng mas patas at makatarungang batas sa pagbibigay ng disenteng pabahay para sa lahat ng maaapektuhan ng demolisyon. At para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bien Manalo, Congress News.